tayo sa isa na namang aralin ng parabola at sa araw po na ito, ang kwentong tatalakayin natin ay pinamagatang ang talinhaga ng may-ari ng ubasan, kung saan naririnig na po natin ang mga salitang ito o pahayag na ito na sinasabing ang nagmamataas ay siyang ibinababa at ang nagpapakababa ay siyang itinataas ng Diyos. Kung ano po ang aking tinutukoy, saksihan na po natin ang mga pangyayari sa kwento. Narito na po. Ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mateo 20, verse 1-16 sa Bagong Tipan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabindalawa ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon. At sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon?" "Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalimang hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At ito po ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ayan, ngayon ay natunghayan po natin ang pangyayari sa kwento kung saan nasaksihan po natin ang pagpasok ng mga manggagawa sa iba't ibang oras. Meron po ditong maagang maaga pa lang, merong alas 9 ng umaga, alas 12, alas 3 at alas 5 na halos isang oras na lamang ay matatapos na ang gawain. Ngunit lahat po sila ay sumahod ng pare-pareho na tig-iisang pilak. Natunghayan po natin ang ilan sa mga manggagawa na maaga pa lang ay nasa ubasan na, tirik na tirik ang araw at nakaramdam po sila ng inggit o selos sa mga manggagawa na alas 3 lamang dumating ng hapon o di kaya naman ang alas 5 na ng hapon o halos isang oras na lamang. Dito ay makikita po natin ang ugali ng tao na nais pong ipakita sa atin mula po sa kwento na kung minsan, sabi nga po kung gusto daw po nating makilala kung anong klaseng ugali mayroon tayo, ay kapag sinimulan nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Kung minsan, may mga ugali tayo na hindi natin inaasahan na nasasabi natin, o nagagawa natin, nararamdaman natin, depende sa sitwasyon na ating pinagdadaanan.
Malinaw po ang naging usapan ng may-ari ng ubasan sa mga manggagawa kung magkano ang sahod na kanilang matatanggap kapag sila ay nanilbihan ng araw po na yon. Ang lahat po ay pumayag na tumanggap ng isang pilak na bayad, kung maaalala po natin. Kaya lang, nang makita at masaksihan po ng mga nauna, na pare-pareho lang po ang natanggap nila doon po sa pinakahuling dumating, ay nakaramdam po sila ng selos o ng inggit na nagbunson sa kanila upang magreklamo. Kung minsan, tayong mga tao ay hindi po nalalayo sa kwento. May mga pangyayari po sa buhay natin na nasisimulan o nagsisimula po tayong ikumpara ang buhay natin sa iba. At kapag sinimulan po natin yun, nakakaramdam po tayo ng inggit. Tama po. Ayan, lalong-lalo na po sa social media, 'di ba? Kapag sa oras na nakita natin na, ay, ang ganda naman ng buhay niya, parang siya lang ang mahal ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng tinatawag na selos o inggit. Na ang sabi nga ni Jesus, mula po sa Biblia, ay lahat naman tayo ay pantay-pantay ang kanyang ibinigay. Pantay-pantay ang kanyang tingin. Kung minsan lamang, tayo mismo tao ang nagkakaroon ng ganitong damdamin. Kaya naman po dito sa kwento ay sinabi po na ang nauuna ay nahuhuli at ang nahuhuli ay nauuna. Kung minsan kapag tayo po ay nagmamataas na, dahil sa tayo ang nauna, dapat tayo ay mas bayaran ng mas malaki, ibinababa po ng Diyos ang mga taong nagmamataas. At ang mga nagpapakababa naman, na tinanggap ang kung magkano man ang ibibigay ng may-ari at ginawa niya ang kanyang tungkulin ng buong puso at hindi nagreklamo na bakit mataas ang bayad doon o mas mababa sa kanya, sila po ang mas itinataas ng Panginoon. Sana po mas matutuhan po nating maging mas mapagpasalamat sa buhay kaysa po ikumpara ang buhay natin sa iba. Sana po ay marami tayong natutuhan sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po. Huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang video na ito para po sa mas maraming lesson videos. At magkita-kita po tayo sa susunod na aralin. Hanggang dito na lamang. Paalam! Missing someone